Olongapo, isang progresibong lungsod sa gitnang Luzon. May likas na kagandahan at isang modelo pagdating sa modernisasyon. Sa paglipas ng panahon, naging mahalagang bahagi ng kaunlaran ng lungsod ang mga institusyong pangkabuhayan kasama ang Olongapo Multi-Purpose Cooperative. Kooperatibang katuwang sa pag-abot ng tagumpay. Sa bawat takbang ng pag-unlad, OMPC ang naging kaagapay. Maraming buhay ang nagbago at patuloy na nagkaroon ng pag-asa. Sa bawat serbisyo at programang inaalok, maraming kamay-ari ang nagkaroon ng pagkakataong maabot ang kanilang pangarap. Ikaw, paano nabago ng OMPC ang buhay mo? Ako po si Ruth Aida Cruz. Ako po si Arnel Collado. Ako po si Elena Zapata. Bali sa ngayon ay 28 years na member ng co-op. 3 taon na po ako mahigit dun sa co-op. 2 years na po ako ditong miyembro ng kooperatiba. Nung nag-start nang magsimula akong magtinda, umpisa lang namin ay nag-squatter muna ako sa lumang palengke. Wala kaming pwesto pa, squatter lang. Mahirap magtinda, gawa nga lang squatter lang kami. Minsan ay wala kaming kinikita. Minsan napilitan akong pumasok sa 5-6. Gawa nga lang kinakapos kami ng pera. Ngayon sa pagbabayad naman ay napakahirap dahil sa sobrang laki ng tubo ng 5-6. Minsan may lumapit sa aming co-op. Tinuruan kami kung paano kami kumita ng pera nang hindi masyadong mahirap. Una, sa simula ay nag-umpisa kami sa maliit na hulog. Hanggang sa yung maliit na hulog na yun ay tama lamang sa maliit na negosyo. Dahil sa tumagal ay nakautang ako ng medyo malaki-laki. Nalipat ako dun sa pwesto ng impo ko dun sa taas na. Pagkatapos nun, na medyo maganda yung bentahan, nakautang din ako ng malaki sa ako o gawa nga ng pang negosyo. Hanggang sa umunlad yung negosyo namin, nakapagpundar ako. Hindi ko inaakala na makapagpundar ako ng bahay tulad nito. Nakabili ako ng lupa. Saka nakatulong ako sa magulang ko, sa pamangkin ngayon na isa siyang ganap na architect sa Australia. Sa tulong ng co-op, abot kami natin ang pangarap. Sa 3 taon mahigit akong kasapi sa OMPC, marami pong nabago sa buhay namin. Yung mga pinapangarap kong magkaroon ng sasakyan na pang-deliver ng aming produkto is nagawa ko po yun, natupad po yun dahil po sa OMPC. Bukod doon, meron pa akong isang branch na pinapatayo ngayon sa Zambales, San Antonio, Zambales. At nagkaroon ako ng maraming mga pang-deliver ng yelo namin para sa mga customer namin mabilis. Dahil sa OMPC, nakamit ko yung at gumanda ang aming buhay. Nag-member po ako dahil sa mga kapatid kong makukulit. Kasi, actually, 6 years ago pa yun eh. Pinipilit po nila ako, pero sabi ko, takot ako dyan. Dahil hindi ako mahilig mangutang. Pag may utang ako, hindi ako nakakatulog. Sabi ko, ayoko, talaga ayoko. Kaso, pinag-isipan ko mabuti, umuwi ako dito sa Pilipinas. Nagpabalik-balik kasi ako ng Las Vegas and
Philippines. Kaya, pag umuwi ako, kukulitin ako ng brother ko. Pag uwi na naman ako, balik na naman ako, kukulitin naman ako ng sister ko. Tapos yun, okay nga, sige na nga, subukan ko na, mag-stay muna ako dito sa Pilipinas. Yung nag-try ako, sabi niya, hindi, pag nag-member ka, kailangan gamitin mo yung pagkakataon mo. Yung chance mo na pwede kang pautangin. Ay, ayoko na utang. Sabi ko, takot ako talaga. Kaya mo yan, kaya mo yan. Takot po talaga ako sa utang. Sabi ko ganyan. I-try mo muna sa maliit. Pag nakaano ka, i-try mo na naman. Hanggang sa, sige, start muna ako. Nakumbinsa ako ng mga kapatid ko. Try ko sa maliit, di ba? 10,000, ganun. Balik ko kaagad. Hindi ako makatulog eh. Tapos balik ko na naman hanggang sa lumaki ng lumaki. Monthly, inaano ko talaga. Dire-diretso ko. Kaya hanggang maaari, nire-request ko na ngayon. Sabi ko, bigla akong lumakas yung loob ko. Sabi kong ganyan, ay, okay ito ah. Lumalakas yung loob ko na dati takot sa utang. Yung fear ko, parang nawala. Parang nasanay na ako kasi kaya mo naman pala eh. Basta ikaw, yung responsibilidad mo, kaya mong gawin na, yung bang gampanan, kaya mo ibalik. Hindi nga ako matulog pag gano'n, di ba? So, pagka nakahiram na ako, binabalik ko, paikot-ikot. At saka hindi ako nagpapabaya. Ayoko masira kahit kanino. Hanggang sa yon, lumakas na loob ko. Try ko naman itong panibago na naman na to. Merong challenge na bago. Kaya nag-try ako uli sa kooperatiba. Ay, ang ganda. I-explain sa akin ni Sir Biner, ay, ganito po yan, ma'am. Kailangan mo, ganito. Kapag maaprubahan po ako, try ko to. Pinalalangin ko pa sa Diyos kung ano talaga eh. Yung pag na-approve ako dito, tutuloy ko yung mga plano-plano ko, ganyan. Kasi ang dami ko po talagang pangarap. Habang nandito ako sa Pilipinas, kasi pinagpalit ko yung Amerika eh. Dito mas parang nakakagalaw ako. Doon kasi parang hawak ka sa leg, yung oras mo, papasok ka, kailangan gumising ka. Pag nandito ka sa Pilipinas, hawak mo yung oras mo, pag ayaw mo makipag-usap sa tao, pag gusto mo ikaw ang boss. Di ba? Tama-tama, nakaka-join ako dito sa kooperatiba. Galing talaga. Hanggang dati, yung mga kapatid ko, hanggang sa namatay ngayong brother ko, nakakapanghinayang, naalala ko siya. Sana siguro ngayon kasama ko siya sa mga... Sorry medyo ako kasi nag-iisa ako, nag-aano dito sa sarili ko na dapat, di ba? Dapat masaya sila nangyayari sa akin ngayon. Bigla lumakas yung loob ko. Ang tagal ko na in-explain sa'yo, ngayon ka lang. Di dapat noon pa ako lumaki yung share ko. Ngayon, lumakas na loob ko, yun yung pagbabago sa buhay ko, at yun ang malaking tulong talaga sa akin ng kooperatiba. Naawa ako sa lugar namin. Parang nakakalungkot tignan, para siyang ghost town pakiramdam ko. Ginawa ko, tinauhan ko na, ginawa ko na ng realty, sinubdivide ko na hanggang sa unti-unti. Ngayon, nalulungkot naman ako, lagi akong wala. Hindi ko naaasikaso. Kung nakatutok ako dito at nandito yung resort, matututukan ko. Pwede pa ako makipag-communicate sa iba, di ba? Sa cellphone lang, sa computer, pwede ka makipag-connect. Pasensya na. Okay lang. Tapos yun nga, itong mga plano ko na ito, sa resort, may dati na akong realty, tuloy pa rin yun. Habang nasa labas, ito namang ginagawa naming resort. At the same time, pumasok kami sa trading. Ang dami. Pag mula nung nakiki-tie up kami doon sa partner namin, ang dami niyang PO nakukuha. Ang lalaki. Actually, nasa 8 million ang kailangan niya ngayong araw na to. Sabi ko, sandali, meron pa akong project dito. Wait lang. Pero meron na kaming pangalan dito. At saka pangalan na tong resort. Nauna nga lang tong resort. Kaya sabi ko, bahala na. Si Lord lang talaga nakakaalam sa mangyayari. Talagang siya lahat. Yun lang.